Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang San Antonio Spurs ay tahimik na gumagawa ng mga galaw ngayong off-season, subalit tumalakas nga sila. Sila ay may projected starting 5 ngayon na De'Aaron Fox, Devin Vassell, Stephon Castle, Harrison Barnes at Victor Wembanyama. Sa bench naman ay andyan ang number 2 pick Dylan Harper, Julian Champagnie, Keldon Johnson, Jeremy Sohan, Luke Kornet, Carter Bryant at Kelly Olynyk. Hindi man ito star-studded, subalit very balanced nga ang kanilang lineup. Hindi kalakasan ang kanilang starting 5 kung ikukumpara natin ito sa ibang team, subalit ang bench nila ay above average nga mga kaibigan. Maganda nga ang balanse nila ng young talents and veterans. Ang Spurs ay matagal nang hindi nakakapasok sa playoffs. Sa first 2 years si Wemby ay bigo din sila. Ganun pa man, hindi na nga ito bago sa mga number 1 pick. Nakita natin ito kay LeBron, Dwight Howard, Cade Cunningham at madami pang iba na hindi nakapasok sa playoffs sa kanilang first 2 years sa NBA. Ganun pa man, ang tanong ay ngayon kaya makakapasok na sila dito? Well, hindi madaling sagutin ang tanong na yan, lalo na't halos lahat nga ng team sa West ay may legitimate playoff chance. Utah Jazz lang nga yatang hindi inaasahan na dito. Subalit kahit ang Blazers, Pelicans, Suns o Kings na mga hindi nakapasok sa playoffs last season ay expected na gumawa ng playoff push ngayon. Ang Spurs ay projected sa ngayon between 8 to 12 seed. So kung maiiwasan nila ang play-in tournament at makakapasok sila sa top 6 ay na-exceed na nila ang expectations sa mga analysts. Subalit kung hindi sila makakapasok sa playoffs sa pangatlong taon ni Wemby sa NBA ay hindi rin madaming fans ang magugulat dito. Hindi sa dahilan na mahina ang Spurs, bagkus ang lakas lang talaga ng Western Conference ngayon. Kung nasa East nga sila ay malamang mas mataas ang projected record and standing nila dahil 3 to 5 times silang makakalaban ang mga team sa East at 2 beses lang ang mga team sa West. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakapasok na ulit ang San Antonio Spurs sa playoffs sa susunod na NBA season? Habang si Max Christie naman ay may simpleng tirada nga sa Lakers nang matanong nga siya kung ano ba ang pinakapaborito niyang araw sa kanyang NBA career, hindi nga ito ang madraft siya, hindi din ito ang nang pumirma siya ng multi-year guaranteed contract. Bagkus ito nga daw ay nang matrade siya patungo sa Dallas Mavericks o kaya naman nang makaalis na siya sa Los Angeles Lakers. Well, sa Lakers nga ay hindi naging consistent ang kanyang minuto, subalit sa Mavs ay napakaganda nga ng kanyang pinapakita. Sa kanyang 32 games dito last season ay nag-average siya ng 11.2 points, 4.2 rebounds and 2.5 assists per game on a very efficient shooting sa field. Sa ngayon ay backup siya ni Klay Thompson, subalit sa dulong bahagi nga ng last season ay mas maganda pa ang nilalaro niya kaysa sa multi-time NBA champion. Kaya naman hindi na nga nakakagulat kung dumating ang araw na makukuha niya ang pwesto ni Klay sa starting 5 ng Dallas Mavericks dahil lately ay siya nga ang better shooter and defenders kaysa sa tumatanda na Klay Thompson. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?